pumasok ka simply because pinag-uusapan ng iba or hinahype ng iba. So, madalas ito yung mga trader na naiipit. What's up? Bro. Hello? Nico, long time no see. Yes, Hi. open it. Yes. What is it? Side gloves by Manny Pacquiao. Nangangamoy Boss Toyo. Joke lang. Tayo, and also sa copy trading. Kung gusto mo makopya yung mga trades ko, dapat. Hey guys, what's up? Nico Mendoza po, your lifestyle trader. Hey guys, what's up? So it's my first vlog since the time na bumalik ako dito sa Pilipinas. And I'm on my way to BGC kasi I have a meeting sa ilan sa mga executives sa XM, yung forex broker na ginagamit ko. So I'm actually curious kung ano yung mga pag-uusapan namin, mga updates regarding sa kanilang platform, at kung ano pa yung mabibigyan nila suporta sa community natin. So, yeah, maaga-aga yung meeting natin, 11 AM. So, mag-aalmusal muna tayo. Thank you. So, ang favorite kong almusal kapag drive-thru ay ito, no? Orange juice and then cheesy egg dasal. Yes! Okay naman! Ito yung na-miss ko sa menu ng McDo sa breakfast. Kasi walang cheesy egg dasal sa menu ng Rome McDo. Puro cornetto, puro croissant. So a lot of my followers and of course mga students ko, tinatanong ako kung bakit daw ba XM yung napili kong forex broker. So sa mga hindi nakakaalam, forex broker, ito yung kailangan mo para makapag-open ng iyong trading account so that makapag-trade ka online. So marami kang makikitang mga brokers sa online, marami na rin ako nasubukan. So bakit nga ba XM yung napili ko? So share ko lang. By the way, this vlog is not sponsored by XM, no? They're not paying me to do this kind of content. Of course, ang kino-content ko dito sa YouTube ay yung mga bagay na ginagamit ko. So isa ang XM sa pinakamatagal ng brokers na available sa Philippine market. And regulated din yung broker na to. Marami silang certification. So kung pag-uusapan ay credibility, definitely nasa top on the list ang XM. And of course, I highly suggest na i-google mo rin yung XM. Pangalawa, syempre yung ating pambansang kamao, si Manny Pacquiao, sinusuportahan niyo yung XM. Kumbaga, syempre, common sense will tell, hindi naman itataya ni Manny Pacquiao ang pangalan niya kung alam niyang hindi okay ang company. So, because of that, alam natin na yung pera natin ay safe with XM. Pangatlo, maraming deposit at saka withdrawal options. Ako nga, madalas kong gamitin ay yung GCash. So, napakadali mag-deposit gamit ang GCash. Tapos sa withdrawal, ganoon din. Minutes lang, pasok agad sa GCash mo pa nag-withdraw ka. Saka wala nang tanong-tanong sa bangko. Alam naman natin na yung bangko sa Pilipinas, alam mo na yun. Hindi mo na kailangan sabihin. Another thing is, yung mga account options sa XM. Ako, I'm using the XM standard account because syempre ito yung flagship product nila. Pero aside from that, marami pa silang mga account types. So merong micro at merong mga ultra low accounts. So siguro gagawa na lang ako ng another content regarding sa iba't ibang types ng accounts sa XM. Another reason bakit XM? Kasi nag-offer sila ng mga deposit bonuses. So like pag deposit ka ng $100 or hanggang $500, meron silang binibigay na 100% deposit bonus. Ibig sabihin, kung magkano yung i-deposit mo, tatapatan nila, dadagdagan nila. So pag nag-deposit ka ng 100, bibigyan ka nila ng another 100 para dagdag sa equity mo. So malaking tulong yon sa mga traders, especially sa mga nagsisimula, kasi sa trading, mas malaki ang capital mo, mas maganda kasi mas makakapag-trade ka ng marami o mas makakapag-trade ka ng mas malaki. But of course, that doesn't guarantee success. Hindi porket mas malaki ang capital mo, magiging profitable ka na. Of course, isang factor lang na meron kang mas malaking equity or trading account. Another reason bakit XM,
Kasi meron tong XM Points na program, loyalty program. Kumbaga, in every trade na ginagawa mo, nag-earn ka ng points. Parang SM Advantage card, di ba? Kada bili mo sa XM, hinihingi sa'yo ng cashier yung SM Advantage card mo. Tapos, may equivalent points yung every purchase mo sa SM. So, dito naman sa XM, parang ganun din. Every trade na ginagawa mo, may equivalent na points yon. Ngayon, yung points na yon, pwede mo siyang ma-convert into trading credits. Ibig sabihin, pwede siyang pandagdag sa kapital mo. I believe XM lang yung merong ganong feature. So ako, since meron akong Lifestyle Traders Academy, nakaalalay si XM sa akin para ma-serve sa mga students ko kung ano yung mga needs ng mga students ko. Like, minsan nagkakaroon kami ng mga special and exclusive trading webinar kung ano yung i-request ko or kailangan ng students ko na matutunan na hindi ko na ituro sa aking academy, si XM ang nagbibigay nun. Like last time, nagkaroon kami ng webinar about fundamental analysis and webinar about strategies kung paano i-trade ang gold. At ang natuturo doon ay yung mga in-house and of course, professional traders ng XM. So kung wala ka pang XM, right after this video, pwede kang makapag-create. Ilalagay ko sa baba, sa description box, yung link ng XM kung saan ka mag-create na account. Make sure na makapag-register ka syempre gamit yung link na pinoprovide ko so that connected tayo. Kasi syempre naka-VIP status tayo sa XM. So pag may mga concerns tayo or request, madaling nabibigay ni XM sa mga clients natin. And of course, nagkaaroon ako ng mga exclusive promotions and exclusive trainings and webinars about trading. Kung yung account mo sa XM ay connected sa akin, automatic makakasali ka na ron. Kasi minsan nagkakaroon tayo ng mga cash incentives or so kung gusto mo ng mga ganon, exclusive access sa akin, sa community ko, all you need to do is to register or create an account with XM using the link na ibinibigay ko dyan sa baba. Alright, so since nasa traffic pa rin tayo, mukhang malilit ako sa aking meeting. Next, pag-usapan natin yung mga ilan sa mga tanong sa akin ng mga followers natin. Which is, ano daw ba yung mga dapat iwasan ng mga trader, lalo na ng mga beginners. So for me, number one, yung revenge trading. In Tagalog, di ba? Paghihigante. So let's say, natalo ka ng isang beses, pangalawang beses, tapos nagkaroon ka ng feeling na dapat mabawi mo to, nanggigigil ka, nagagalit ka, naiinis ka. So ang tendency, magti-trade ka ulit. Possible, mas malaki yung i-trade mo para mabawi yung mga naunang losses. Yun yung revenge trading. So, ang nangyayari dito, instead na mag-trade ka ng tama or ng maayos, ang nangyayari, nagsusugal ka na. Diba sa sugal, pag natalo ka ng piso, tataya ka ulit. Halimbawa, piso ulit. So, natalo ka ulit. Magkano natalo mo? 2 piso na. So, ang gagawin mo, tataya ka ng 2 piso para mabawi mo yung unang 2 talo. Kaso natalo na naman. So, 4 pesos na yung talo mo. Ang gagawin mo, tataya ka ng 5 pesos para mabawi mo yung 4 pesos na natalo at profit ka pa ng piso. Hanggang sa lumaki yung talo mo, hanggang sa hindi mo namalayan, yung buong kapital mo naubos na. That's revenge trading. So pag feeling mo, during your trading, feeling mo gusto mong mabawi agad yung talo mo, gusto mong bumawi sa market, ang dapat mong gawin, stop trading. Bitawan mo na agad yung phone mo or patayin mo na agad yung laptop mo. Huwag ka na sumilip sa chart kasi wala magandang may dudulot sa'yo pag nag-trade ka pa ulit. Tandaan mo, ang trading naman or ang market ay open naman yan araw-araw from Monday to Friday. Kung crypto ang tinatrade mo, hanggang Sunday, open yan. So, hindi ka mauubusan ng opportunity. Hindi mo kailangan bawiin yung talo mo on the same day. So, lagi mo natandaan, syempre sa trading, may panalo, may talo. Ito, tandaan mo, ang importante sa trading, alam mo at tanggap mo na anytime pwede kang matalo. So that pag natalo ka, na-experience mo yung talo, hindi masakit. Expected mo na kasi. Nagiging masakit lang naman ng talo kapag hindi mo minanage yung risk mo. Ibig sabihin, nag-trade ka ng masyadong malaki, nag-risk ka ng masyadong malaki, or wala kang risk management at all. Kaya pag natalo, sobrang sakit. So number 1 na iwasan mo, revenge trading. Pangalawang dapat mong iwasan is yung pagdadagdag ng trades sa mga trades na talo na. Anong ibig sabihin nito? Halimbawa, nag-trade ka tapos wala kang risk management, wala kang stop loss, tapos naka-floating or naka-drawdown or negative pa yung running trades mo. Ang gagawin mo, dadagdagan mo yung trade mo para mahabol yung naunang trade na negative pa. So in short, yung losing trade mo, dinadagdagan mo. Hanggang sa di mo na mamalayan, ang dami mo ng entries, ang dami mo ng trades, tinadtad mo na. Hoping, praying,
na sana bumalik na yung market dun sa trade mo para pagka nangyari yon, paldo-paldo ka. Ang masakit ay pag hindi nangyari yon at lalo pang lumala yung takbo ng trade mo. At dahil marami kang trades na inilagay or inopen, mas lalong naging mabilis yung paglaki ng negative trades mo na possible, malamang sa malamang magre-resulta yan ng pagka-loss ng buong kapital mo. So bakit nangyari yon? Kasi in the first place, ayaw mong tumanggap ng pagkatalo. Ang gusto mong mangyari, yung una mong trade na talunan, gusto mo ang ending na maging profitable pa rin, kaya ka nagdadagdag ng maraming trades. So another thing na dapat iwasan mo as a trader is overtrading. So madaling salita, sobrang pagka-trade. So minsan, syempre may mga araw na talaga parang Pasko, profitable tayo, yung tipong lagpas-lagpas na sa target natin yung ating kinikita. So madalas ang nangyayari, dahil feeling natin swerte tayo sa araw na yon, hindi natin tinatantanan. So kahit na sobra-sobra na yung kinita natin on that day, trade pa rin dan trade tayo kasi feeling natin buenas tayo sa araw na yun. At madalas kapag ka nag-overtrade ka na, doon sumasablay. Kung kailan okay ka na sana kasi hindi mo tinigilan, nag-trade ka pa, ayun, biglang sumablay pa. Naging overconfident ka na sa pag-trade mo. At dahil overconfident ka, nagiging careless ka na sa decision making mo. At madalas, yung overtrading, nagresulta yan sa unnecessary losses. At pag natalo ka, hindi ka na naman papayag na mag-end yung araw na yon na talunan ka. So ang gagawin mo, babawi ka na naman. So ang next na mangyayari sa iyo doon ay revenge trading. Another thing na dapat mong iwasan as a trader is yung tinatawag nating FOMO or fear of missing out. Ito yung mga moments na let's say pagtingin mo ng chart, biglang humataw yung candle, biglang nagkaroon ng momentum. So nang hinayang ka kasi sayang, hindi mo nasabayan. So ang gagawin mo is hahabol ka. So minsan, makakatsamba, pero madalas, ang resulta nun, mas lalo ka natalo ng malaki. Dahil bigla ka lang pumasok sa trade na feeling mo, tutuloy-tuloy pa, pero hindi mo alam, baka yun na yung huling move, tapos magre-reverse na yung market. So, fear of missing out. Another thing is, kapag nakikita mo yung trades ng iba, na halimbawa pumapaldo sila sa trade na to, halimbawa Bitcoin or Solana, nakita mo na nakabuy sila, tapos ang laki na ng mga profit. Ang ginawa mo, bigla ka na lang nag-entry without doing some analysis, no? Pumasok ka simply because pinag-uusapan ng iba or hina-hype ng iba. So madalas ito yung mga trader na naiipit. So iwasan mo yun bago ka mag-enter ng trade. Make sure you have the right reasons kung bakit ka mag-enter ng trade. So yun, actually napakarami pang mga bagay na dapat iwasan natin, no, as a trader. But for now, yun lang muna yung may babahagi ko sa content na to kasi medyo malapit na ako sa aking destination. So i-update ko naman kayo kung ano yung mangyayari sa meeting namin. Alright guys, so finally after 1.5 hours na biyahe, ay nasa BGC na tayo. Ayan na, no? So hanapin ko lang yung aming meeting place. And yeah, see you there. What's up? Bro. Hello. Nico, long time no see. Yes, Hi, Nico. How are you? Orestes. Orestes. Yes. Oh, okay. It's part of the business development too as well. Okay, nice, perfect. So they are the country managers of XM dito sa Pilipinas. And ina-update nila ako kung ano yung mga next na mangyayari sa XM na magbe-benefit sa mga members ng aking community at sa mga future clients ko sa LTA. And upon hearing the updates from XM, grabe guys, very exciting yung mga next promotions ng XM. So make sure after this video guys, you create your XM account para maasali ka sa mga next promotions. But it's because we know how to keep it So, started. para sa'yo ito. Yes. Uy, mukhang alam na. Ano ba yan? Alam na. Open it. Yes. What is it? What is it? Yes. Side gloves by Manny Pacquiao. Perfect. Thank you so much. You? Ayan. So guys, grabe. Tapos na yung aming meeting with the XM. And ito nga, no? May regalo pa sila sa akin. Grabe. Boxing gloves ni Manny Pacquiao na meron pang pirma niya. May autograph. You know? Grabe. Kasi nga, di ba, si Manny Pacquiao nga yung ating
pa-endorser sa XM. So, yun. Binigyan na tayo ng boxing gloves na pirmado. Grabe naman. Nangangamoy Boss Toyo. Joke lang. Siyempre, ilan lang yata kami merong ganito. Hindi naman to available para sa lahat. So, sa mga piling clients lang ng XM. So, XM, maraming salamat sa napakagandang regalo na to. Sobrang tuwang-tuwa ako. Tutuwa tatay ko nito. Ayos. Thank you. So, ayun, no? Abangan nyo yung mga next na gagawin ko mga content at mga project ko sa trading. Kaya dapat mag-follow kayo sa aking social media accounts. Pa-flash ko dyan, no? Kasi mag-update ako, may gagawin akong $100 challenge kung saan sama-sama tayong palalaguin yung $100 mo, no? Magtutulong-tulungan tayo. And also sa copy trading, no? Kung gusto mo makopya yung mga trades ko, so dapat kakakilig to, no? Alright, so with that, guys, comment ka sa baba, no? Malay mo, dumating yung time, ikaw yung lucky winner nito. Siyempre, enjoy ko muna to, di ba? So, yun. See you on our next content, guys. Huwag mo kalimutan mag-subscribe. Nawawala na ako. Sobrang saya ko dito. Sige, tapusin na natin to. Bye, guys. See you in the next video. Ciao!